Kumusta mga kasaliksik? Talaga namang kahit ang mga kabataan ay hindi naligtas sa kamay ng batas. Kaya mula sa lalaking si Shendal Jackson na gumawa ng isang nakakakilabot na krimen hanggang sa alitan sa kalsada ni Alexis Rogers na nauwi sa kanyang pagkakakulong ay pag-usapan natin ang 10 mga kabataan na hindi nakaligtas sa kamay ng batas. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin. Number 10, Shendal Jackson. Si Shendal Jackson, isang 19-year-old at ang kanyang kaibigan na si Derek Thomas ay nagpasya na nakawan ang isang inosenteng tao. Ang kanilang napiling biktima ay si Nathan Pater, isang 21-year-old na estudyante sa University of Wisconsin-Milwaukee. Habang naglalakad pa uwi si Nathan, binaril siya ni Shendal na nagresulta sa kanyang agarang kamatayan. Nahuli si Shendal at Derek at sinampahan ng kaso ng murder. Nang ideklara ng hurado na si Shendal ay nagkasala, nagalit siya at sinubukang magwala na nagresulta sa pagpigil sa kanya ng mga pulis. Habang ang pamilya ni Nathan na nagdadalamhati, ang pamilya ni Shendal ay naghagis ng mga insulto sa kanila. Sa huli, hinatulan si Shendal ng life imprisonment, habang si Derek ay tumanggap lamang ng 12-year sentence na tila nagpapahiwatig na si Shendal ang tunay na pasimuno ng krimen. Number 9, Mackenzie Chila. Ang pangalang Mackenzie Chila ay naging kaakibat ng isang nakakatakot na kwento ng trahedya at kawalang ingat sa kalsada. Kilala siya sa palayaw na Hell on Wheels. Si Chila ay nagdulot ng isang serye ng mga pangyayari na yumanik sa komunidad ng Strongsville. Sa araw na iyon, habang nagmamaneho ng kanyang simpleng Toyota Camry, bumangga si Chila ng direkta sa gusali ng Picon na ikinasawi agad ng kanyang kasintahang si Dominic Russo at ang kaibigan nitong si David Flanagan. Ngunit hindi ito basta aksidente lamang. Ang mga nakakatakot na detalyeng lumitaw ay nagpinta ng mas madilim na larawan. Natuklasan kasi ng mga investigador ang mga nakababahalang video mula sa telepono ni Russo na naglalarawan ng kanilang magulong relasyon ng kanyang kasintahan. Sa mga video, maririnig ang babaeng si Chila na inaabuso at pinagbabantaan ang kanyang kasintahang lalaki. Nakakagulat. Sinabi pa niya na sasadyain niya daw ibangga ang kanilang sasakyan habang kasama si Russo na tila nagbabadya ng trahedyang magaganap. Tila suicidal din si Chila. Ang mismong banggaan ay mukhang sinadya dahil pinili ni Chila ang tamang oras at hindi pamilyar na ruta na nagpapakita ng antas ng pagpaplano niya. At kahit sa mga sumunod na pangyari, ang mga aksyon ni Chila ay talagang nakakakilabot. Walang puso niya kasing hiniling sa mga otoridad na suspendihin na lang ang kanyang lisensya ng isang dekada at wag na siyang ikulong, na nagpapakita ng kakulangan ng malasakit sa mga buhay na kanyang kinitil. Sa paglilitis, ipinahayag ni Chila ang kanyang pagiging inosente. Sinabing wala siyang maalala sa pangyayaring nauwi sa banggaan, ngunit ang mga judge ay nagpresenta ng matibay na ebidensya kasama na ang mga celebratory TikTok videos na ipinost ni Chila matapos siyang lumabas ng ospital na nagpapakita ng nakakagulat na kawalang pakialam sa bigat na kanyang ginawa. Sa huli, malinaw ang hatol. Sa isang matinding pahayag, inilarawan ni Judge Nancy Margaret Russo si Chila bilang literal na hell on wheels. Binigyang diin na ang pagkamatay hindi dahil sa walang ingat na pagmamaneho, kundi isang planadong pagpatay. Ang hatol ay mabigat din. Hinatulan si Chila ng dalawang magkasabay na sentensyang 15 years to life. Isang mabigat ngunit nararapat na kaparusahan para sa hindi masambit na trahedyang kanyang idinulot. Number 8, Jennifer Mee. Noong 2007, unang nakilala si Jennifer Mee dahil sa kanyang kakaibang kondisyon na hindi mapigilang paghikap. Ngunit noong 2011, nagkaroon ng madilim at hindi inaasahang pagbabago ang kanyang buhay. Nasangkot siya sa isang krimen at kinasuhan ng pagpatay kay Shannon Griffith sa isang tangkang pagnanakaw. Ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanyang unang pagkakakilala bilang hiccup girl at ang mabigat na paratang sa krimen ay tiyak na ikinagulat ng publiko na minsang sumabaybay sa kanyang kalagayang medikal. Sa paglilitis, nakita na pinatay ni Jennifer ang lalaki, ngunit iginiit ng kanyang mga abogado na ang kanyang mababang mental na kapasidad noong naganap ang krimen ay dapat isaalang-alang, ngunit hindi ito tinanggap ng hukuman. Si Jennifer ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Ang kanyang kwento ay nag-iiwan ng maraming tanong.
kabilang ang kung ano ang nagtulak sa kanya mula sa pagiging isang kakaibang celebrity patungo sa paggawa ng isang karumal-dumal na krimen. Number 7. Jeremy at Willard. Nagsimula ang lahat sa isang estudyanteng nagngangalang Jeremy na may matinding galit sa kanyang Spanish teacher na si Noima Graber. Binigyan kasi siya ni Graber ng mababang grade na hindi niya matanggap, kaya't nakipagsabuatan siya sa kanyang kaibigang si Willard at gumawa sila ng plano laban sa guro. Nagdala sila ng isang baseball bat na parang mga baliw na baseball squad at sinundan nila si Graber sa kanyang araw-araw na paglalakad sa isang parke. At pagkatapos, walang awa nilang binugbog ang kawawang guro hanggang mamatay. Nalaman ito ng mga pulis at agad nagsagawa ng masusing investigasyon na nagtipon ng ebidensya laban kina Jeremy at Willard. Sa paglilitis, inilahad ng mga taga-usig ang lahat ng ebidensya laban sa dalawang ito. Nakita ng korte kung gaano kabangis ang krimen at alam nilang kailangan nilang magbigay ng mensahe. Kaya't si Jeremy, umiiyak sa courtroom ay humingi ng tawad sa pamilya ni Graber. Tinambang naman ni Judge Sean Showers ang iba't ibang mga bagay mula sa edad ni Jeremy at ang hindi niya lubos na pag-unawa sa seryosidad ng ginawa niya, ang kanyang malinis na record at ang posibilidad na maaari pa siyang magbago. Kaya naman sa huli, hinatulan si Jeremy ng life imprisonment, ngunit may pagkakataon naman para sa parol pagkatapos ng 25 years. Number 6. Evan Miller. Sa edad na 14, nakagawa na nga ang lalaking si Evan ng isang brutal na krimen sa Alabama. Walang awa niya kasing binugbog si Cole Cannon gamit ang isa ring baseball bat at pagkatapos ay sinunog pa niya ang trailer nito. Isa itong malupit na gawain na matagal nang tumatak sa sistema ng hustisya. Kalauna nagdesisyon ng Korte Suprema ng Estados Unidos na ang mandatoryong habang buhay na sentensya para sa mga menor de edad ay labag sa konstitusyon, na nagbigay ng kaunting pag-asa para sa kinabukasan ng batang si Evan. Ngunit noong 2021, muling humarap si Evan sa isang pangalawang sentensya ng habang buhay na walang posibilidad ng parol na pagkakakulong. Si Judge Mark Craig, na may mabigat na desisyon sa kanyang mga kamay, ay naniniwala na ang bigat ng krimen ni Evan ay mas matimbang kaysa sa mga nagpapagaan na kadahilanan ng kanyang kabataan at magulong pagkabata. Ang mga pakiusap para sa isang rehabilitasyon ay tinanggihan niya at ang hukam ay nagbigay ng pinakamabigat na parusa, isang habang buhay na sentensya na walang tsansa para sa parol. Nandoon si Evan, na ngayon ay 32 taong gulang na nakikita sa pamamagitan ng video link mula sa kanyang selda. Ang mukha ay puno ng panghihinayang, isang buhay na tuluyang nagbago, isang kinabukasang nawala, na lahat ay dahil lamang sa hindi na mababaling epekto ng isang gabing puno ng maling desisyon. Number 5. Denali Bremer. Si Denali Bremer ay nakatira sa Anchorage, Alaska. Ngunit hindi siya katulad ng karaniwang Alaskan na babae. Mahilig kasi siya sa panganib at tila palaging napapadpad sa mga pinakamasalimuot na sitwasyon. Habang nagbababad sa internet, nakatagpo siya ng isang mensahe mula sa isang misteryosong karakter na gumagamit ng pangalang Tyler. Si Tyler, na nagpakilalang mula sa malayong lugar ng Indiana, ay may matinding alok para kay Denali. Ipinangako niya ang isang malaking halaga ng pera, milyong-milyong dolyar, kapalit ng isang maliit na pabor. Dukutin at patayin ang babaeng si Cynthia Hoffman. Bilang isang taong naghahanap ng matinding karanasan, hindi napigilan na Denali ang tukso ng madaling pera. Mabilis niyang binalangkas ang isang plano na parang pelikula sa Hollywood. Tinakit niya si Cynthia na sumama sa isang hike sa Thunderbird Falls, isang lugar na kilala sa nakamamanghang tanawin at mga lihim na madilim. Habang naglalakbay sila sa kagubatan ng Alaska, iginapos nila si Cynthia gamit ang duct tape, na para bang isa itong nakakakilabot na laro ng tagu-taguan. Ngunit mayroong mas mataas na pusta. At nang akalain na hindi na ito mas lalala pa, napagpasyahan nilang videohan ng buong pangyari. Oo, tama ka nang narinig. Ginawa nilang parang episode ng crime scene selfies ang kanilang krimen. Ngunit hindi alam ni Denali na ang mga otoridad ay nasa kanyang bakas niya. Nagsanipwersa ang Anchorage Police Department at ang Federal Bureau of Investigation upang lutasin ang nakababaliw na kasong ito. Sa wakas, dumating ang araw ng paghahatol. Umarap si Denali sa Anchorage Superior Court Judge na si Andrew Peterson. Handang harapin ang kaparusahan. Inamin niya ang mga kasalanan, tinanggap ang lahat ng nangyari.
at siya ay nahatulan ng kabuoang 79 na taon sa bilangguan. Number 4. Candrea Cook. Si Candrea Cook, isang 18 anyos na estudyante mula sa Daytona Beach High School, ay nagawang baliktarin ng naunang 20 taong sentensya ng pagkakakulong dahil sa carjacking at battery charges. Noong siya ay 10 taong gulang pa lamang, sangkot siya sa dalawang magkahiwalay na insidente ng carjacking, kasama ang kanyang kasintahan noon na si Kendrick Bass. Ginamit nila ang isang dating app upang akitin ang isang lalaki at ang kanyang kaibigan sa South Daytona, kung saan tinangkang nakawan at binaril ni Kendrick ang lalaki. Nasa kabatihang palad ay nakaligtas naman. Pero noong 2017, nakakuha ng malaking atensyon sa social media ang kanyang sentensyang 20 taong pagkakakulong. Nakita sa footage mula sa korte ang pagkagulat at paghihinagpis ng kanyang nanay, habang si Candrea naman ay nawalan ng malay at kinilangang buhatin palabas ng korte. Ngunit makalipas ang 1 taon, pinayagan ni Circuit Judge Ma Foxman na bawiin ni Candrea ang kanyang original na plea at baliktarin ang sentensya dahil sa umano'y miscommunication sa pagitan niya at ng kanyang public defender na si Frank Scott. Sa kanyang pangalawang pagdinig, mas kalmado na si Candrea at tila tanggap na ang kanyang kapalaran. Ang bagong sentensya ay 11 taong pagkakakulong kasabay ng 20 taong probation na isasabay habang siya ay nakakulong, na nangangahulugang mananatili siyang bantay sarado ng sistema ng hustisya kahit na makalaya na siya. Number 3. David Anthony Parga. Noong gabi ng Oktubre 31 taong 2006, si Leland Washington, isang promising na estudyante sa kolehiyo, ay dumalo sa isang Halloween party kasama ang mga kaibigan niya. Hindi nila alam na ang pagtitipon ay inorganisa ng isang kilalang gang. Nagkaroon ng alitan sa party kaya't pinaalis si Leland at ang kanyang mga kaibigan. Sa kanilang pagbalik, nakaharap nila si David Anthony Parga, isang miyembro ng gang, na ikinagalit ang kanilang pagbabalik sa isang walang saysay na aksyon ng karahasan. Binaril ni Parga si Leland ng 4 na beses na nagdulot ng kanyang agarang pagkamatay. Sa halip na tumulong, sinubukan ni Parga na pagtakpan ng kanyang krimen. Ngunit dinala ng mga kaibigan ni Leland ang kanilang sugatang kaibigan sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya at ospital. Ngunit huli na ang lahat. Habang lumilipas ang mga taon, umarap si Parga sa korte at pinili niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Tinawag naman ng hukom ang pagkamatay na walang kabuluhan at nakakatanga, na nag-agaw ng maliwanag na kinabukasan ni Leland. Sa huling sandali sa korte, humarap si Parga sa ina ni Leland at humingi ng paumanhin bago siya hinatulan ng 50 taon sa bilangguan. Number 2. Lee Rios. Noong Pebrero taong 2018, 2 tao mula sa Texas ang nahatulan sa pagpatay ng isang lalaki mula sa Metro Atlanta. Ang insidente ay nagsimula noong May 1, 2017 nang misteryosong nawala si Vicente Cruz, isang 44 na taong gulang na residente ng Austin, matapos ang isang pakikipagkita kaugnay ng kanyang sasakyan na in-advertise sa Craigslist. Noong Mayo 22 taong 2017 pa rin, natagpuan ng walang buhay na katawan ni Cruz na nakatago sa mga damuhan na nag-iwan ng maraming tanong sa komunidad tungkol sa kanyang sinapit. Matapos ang ilang buwan ng masusing investigasyon, natuklasan ng FBI na si Gilbert George Moran ay may koneksyon sa pagkamatay ni Cruz, kasama ang isa pang sangkot na si Lee Rios. Napag-alaman na pinatay ni Rios si Cruz dahil sa isang hindi nagtagumpay na transaksyon ng droga. Pinapunta ni Cruz ang kanyang kaibigan sa kanilang pagkikita, ngunit sinabi niyang umalis na ito dahil kailangan ng oras ni Rios upang suriin ang truck. Hindi na natanggap ng kaibigan ang inaasahang tawag ni Cruz. Natagpuan naman ang nawawalang sasakyan na inabandona sa isang motel parking lot na may dugo ni Cruz sa loob. Si Rios ay hinatulang mabilanggo habang buhay at nananatiling walang emosyon sa buong proseso ng paghatol. Number 1. Alexis Rogers. Si Alexis Rogers, isang 19 na taong gulang na babae, ay sangkot sa isang nakamamatay na insidente ng road rage shooting. Sa isang pagdinig upang matukoy kung mananatili siya sa kustodiya hanggang sa paglilitis, pinagtanggol ng kanyang mga abogado na hindi siyang may kasalanan. Pumasok si Alexis sa korte na umiiyak at patuloy na umiiyak sa buong pagdinig. Ayon sa mga polis,
Nagmamaneo si Alexis ng isang itim na Mercedes sa Sound Valley noong gabi ng March 20 nang ang isang driver ng Dodge Challenger ay nag-left turn sa harap niya na nagresulta sa alitan. Si Alexis umano ay hinabol ang Dodge at sa gitna ng komprontasyon, ang kanyang pasahero na si Dom at Luna, isang 16 na taong gulang, ay bumunot ng baril at nagpaputok na nagresulta sa pagkamatay ng isa pang 16 na taong gulang na si Efrain Arte. Matapos ang insidente, tumakas sina Alexis at Luna patungong Texas, Nevada at Colorado. Sinabi ni Alexis sa isang detective na hindi siya nag-report matapos ang pagpatay dahil natatakot siya kay Luna, na inaakusahan niyang nananakit sa kanya. Binanggit din niya na nasa impluwensya siya ng gamot na Xanax noong gabing yun. Ang pagdinig para sa pre-trial detention ay ipinagpaliban sa susunod na linggo upang mabigyan ng oras ang bagong abogado ni Alexis na pag-aralan pa ang kaso.